Mainit na balita, may bago ng Commanding General ang Philippine Army. Siya si Lieutenant General Antonio Nafarrete. Bago maging Commanding General ng Philippine Army, si Nafarrete ang hepe ng AFP Western Mindanao Command simula noong November 2024. Pinamunuan din niya ang 1st Infantry Division at Joint Task Force Zampelan ng West Mincom. Kasama rin dyan ang ilang posisyon sa iba't ibang infantry ng military. Pinalitan niya si Lieutenant General Roy Galido. Ang iba pang detalye kaugnay niyan, ihahatid namin maya-maya lang. Isang club disc jockey o DJ ang patay matapos barilin ng riding in tandem sa Las Piñas. Kabilang sa tinitingnan sa investigasyon ang kaugnayan ng biktima sa iligal na droga. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Magpapagasolina sana ang pickup na yan sa bahagi ng Pamplona 1 sa Las Piñas City mag-aalas 10 kagabi. Maya-maya, dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ang huminto. Bumaba ang angkas, lumapit sa pickup at biglang makikita sa video na nakaabante pa ang pickup ng biktima kasabay ng pagtakas ng riding in tandem. Nandito ako sa gasolinahan kung saan pinagbabaril ang biktima. Kung makikita ninyo sa aking likuran, bumangga yung pick-up na daladala niya. Sabi ng pulisya, tumagal pa ng ilang minuto bago nila napatay ang makina ng kotse. Naisugod sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Lumalabas sa investigasyon ang 34 anyos na biktima, isang freelance disc jockey o DJ na tumutugtog sa iba't ibang club at bar. Sa kuhang ito, makikita ang dugo ang biktima na may hawak na isang sachet. Before dalhin yung biktima sa ospital, anong ine-extract na siya, nagkataon meron siyang hawak na sa sachet na may powderized substance. So, suspectedly, maybe illegal drugs. Dagdag pa ng pulisya, ilang sachet din ang hinihinalang illegal na droga ang natagpuan sa kanyang bag. Malaki raw ang posibilidad na drug-related ang ugat ng pagpaslang sa biktima. Yun ang tinitingnan natin na maaaring galing sa bahay papunta rito hanggang siya ay sundan at abangan at pagbabaril. Mukhang caliber 45 yung mga cartridge cases niya. But still, kailangan pa mag-undergo ng forensic. Sinubukan namin makipag-ugnayan sa nanay ng biktima pero tumanggi siyang humarap sa kamera. Sabi niya, kauuwi lang ng kanyang anak mula sa Malaysia. Wala raw siyang ideya kung sino ang pumatay sa kanyang anak. Patuloy ang backtracking at hot pursuit operations ng pulisya para mahuli ang mga salarin. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bistado ang tangka umanong pagpuslit ng hinihinalang iligal na drogang ketamine sa Port of Clark sa Pampanga. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, nakakuha sila ng impormasyon na may paparating na parcel mula Belgium. Dumating ito sa Pantalan noong July 24. Kahapon naman, nasa batang umano'y ketamine na mahigit 5 kilo. Isa sa ilalim pa ito sa forensic examination at confirmatory analysis. Magpapaulan rin po ang hanging habagat sa ilang lugar sa bansa ngayong araw. Kabilang dyan ang Ilocos Norte, Apayao at Babuyan Islands na makararanas ng occasional rains o pabugso-bugsong pag-ulan. Magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa gitnang Luzon sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang magiging maulap at asahan na ho ang isolated rain showers at thunderstorms. Batay naman sa Metro Weather, katamtaman hanggang mahinang pag-ulan ang mararanasan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Uulanin din ang iba pang bahagi ng Luzon. Malaking bahagi naman ng Visayas ang magiging maaliwalas ang panahon. Sa Mindanao naman, may kalat-kalat na pag-ulan mamayang hapon. At dito po sa Metro Manila, magiging maaliwalas din ang panahon hanggang mamayang hapon. Mula sa orihinal na schedule noong June 13, posibleng iurong na sa 2027 ang simula ng EDSA rehabilitation. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, ayaw ng Pangulo na isara ng matagal ang mga lane sa EDSA. Posible kasing makasagabal ito sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa 2026 na Pilipinas ang host. Bukod dyan, hinihintay pa raw ang pasya ng Pangulo sa rekomendasyon ng DPWH tungkol sa teknolohiyang gagamitin sa naturang proyekto. Pinasuspindi muna ng Pangulo ang EDSA rehabilitation para mapag-aralan kung mapapabilis pa ito. Target daw ng DPWH na matapos ang EDSA rehab sa loob ng 6 na buwan. Ito ang GMA Regional TV News.
Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nahulog po sa bangin ang isang loader sa La Trinidad, Benguet. Chris, kamusta yung sakay ng heavy equipment? Connie, dalawa sa mga sakay ng loader ang nasawi. Base sa investigasyon ng pulisya, pawang mga empleyado ng Benguet Provincial Engineering Office, ang grupo napatungo sana sa Barangay Bineng para magsagawa ng road clearing operations kasunod ng landslide doon. Habang pababa sa pakurbang bahagi ng kalsada sa Lower Kesbeng, nawalan umano ng preno ang driver ng loader kaya nahulog ito sa bangin na may lalim na 100 metro. Bukod sa dalawang nasawi, dalawang iba pa ang sugatan, kabilang na ang driver ng loader. Patay naman ang isang barangay tanod matapos na barilin habang nasa isang gasolinahan sa Bayambang dito sa Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, nagpapagas ang biktima nang nilapitan siya at barilin. Ang sospek kapitbahay niya na nakilala sa pamamagitan ng CCTV video. Tumakas siya ngunit nahuli rin kalaunan sa SWAL. Ayon sa mga otoridad, dati nang may galit ang sospek sa biktima na nagpa-blotter sa kanya dahil sa pagsasara ng isang daanan. Sinubukan ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag ang sospek ngunit hindi siya nagpaunlak ng panayam. Nagpaliwanag si AGA Party List Representative Nicanor Briones matapos makunang nanonood ng sabong habang nasa Kongreso. Nag-viral po ang video na ipinost ng pahayagang Daily Tribune kung saan kitang nanonood ng isabong ang isang kongresista habang nagbobotohan daw para sa House Speakership nitong Lunes. Bawal ang isabong sa bansa. Meron lang nag-message sa akin yung pamangkin ko na gustong mag-invite ng traditional na sabong na gusto ako'y lumaban. Hindi naman ako interesado, hindi naman ako nagsasabong. Tinawag ni Briones na fake news na nagsasabong siya. Hinala niya may gustong manira sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa kamera at sa publiko dahil sa kontrobersya. Pinatawad na raw niya ang sino mang kumuha sa video. Kung ano man ang motibo mo, pinatatawad na kita. Ang akin lamang masasabi, huwag mo nang uulitin dahil baka sa susunod makakulong ka na. Pinaninindigan naman ng Daily Tribune ng kanilang report na nakunang nanonood ng isabong ang kongresista. Sa isang pahayag, hiniling nilang i-review ng kongresista ang kanilang post. Pinalagan din ng pahayagan ang umano'y pagbabanta ni Briones tungkol sa pagpapakulong at sinabing magpapatuloy sila sa pagbabalita ng walang takot at walang kinakampihan. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunan ng komento si Briones kaugnay sa pahayag ng Daily Tribune. Nagsumbong ang mga kaanak ng ilang nawawalang sabongero na meron daw mga nagpapakilalang taga-PNP CIDG na humihimok sa kanila na kasuhan si Julie Dondon Patidongan at idiin daw na siya ang mastermind sa kaso. Iniimbestigahan na ito ng Department of Justice. Susurin din ng otoridad ang bungo at mga buto ng tao na nakita sa Taal Lake sa Batangas. Balitang hatid ni Salima Refran. Isang linggo ring nasuspinde ang diving operation sa Taal Lake dahil sa masamang panahon. Sa pagpapatuloy ng operasyon sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero, may na-recover daw na bungo at ilang buto ang Philippine Coast Guard. May kasamang bungo ng tao at mga buto. Nandun yung ngipin May ngipin na kasama. May DNA rin yun kasi parang buong buo pa yung nakakabit pa sa skull. So baka doon sa ngipin mismo may DNA pa. Nakuha ang mga ito sa mga kwadrant ng lawa na itinuro ni Julie Dondon Patidongan. Makikita mo talaga reliable yung sinasabi ng ating testigo na doon nga tinatambak ang mga tinatapon at dinidispatcha yung mga labi ng mga taong pinapatay. At marahil hindi lang mahahanap dyan, hindi lang siguro krimen sa sabong, ngunit sabi ko nga, maaaring sa drug war, maaaring ibang krimen na involve ang death squad na to. Gaya ng ibang na-recover sa Taal Lake, isa sa ilalim din ng mga buto sa forensic examination at DNA collection at posibleng ikumpara sa dental records. Sumailalim naman sa dagdag na interview ng Department of Justice ang bagong saksing magpapalakas umano ng kaso.
Posibleng ipasok siya sa Witness Protection Program. Binubuo na namin yung mga affidavit para yung complaint pwede na i-file. Hinog na yung kaso. Sabihin ko sa ating mga kasama na paspasan na kasi nga ang tagal na natin iniintay ito. Iniimbestigahan na rin ng DOJ ang sumbong ng ilang kaanak ng missing Sabongeros na gusto ng ilang nagpakilalang pulis CIDG na kasuhan nila si Patidongan at idiin daw siya bilang mastermind ng pagdukot sa mga nawawala. Tumawag po sa akin si Then sabi niya sa akin, according to dun sa affidavit namin, ang kakasuhan daw na po namin ay isa si Mr. Dondon Patidongan. Sabi ko, bakit niyo po kakasuhan si Sir Dondon? Yung po sabi sa akin ng mga hindi naman daw dapat paniwalaan yung mga salita ni Sir Dondon, kaya nag-iimbestiga sila ng panibago. Sa statement pa lang po nila na pabago-bago, tapos ang gusto nila kung palabasin, sila Sir Dondon, yung may kasalanan po talaga sa lahat, o sila yung mastermind. Nanindigan ng mga kaanak na hindi sila pipirma sa affidavit kapag kinasuhan si Patidongan. Isa yan sa mga ulat sa amin na may mga kumikilos na ganyan ang gusto mangyari. Kaya na-relieve na yung service director ng CIDG. Nauna nang hiningi ni Remulla kay PNP Chief General Nicolas Torre III na alisin muna sa pwesto ang isang service commander dahil sa isyu ng tiwala sa paghawak sa investigasyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang PNP. Nitong weekend lang ay hepe pa ng CIDG si Brigadier General Romeo Macapas. Sabi niya sa isang text message, bineberipika pa nila ang impormasyong may mga pulis CIDG na nagpapadiin kay Patidongan sa mga kaanak na mga nawawala. Ang abogado naman ng 12 pulis na pinaharap sa mga kasong administratibo matapos isangkot sa pagkawala ng mga sabongero, humingi muna ng panahong makausap ang mga kliyente bago magbigay ng pahayag. Sarima Nefra, nagbabalita para sa GMA Integrated News.